Pag ganito, dapat walang yadba. O pag mga sports complex, pag community, taga-community, ang gagamit, libre. Pero pag gagamitin ng korporasyon, dahil magliliga sila, dapat magbayad sila. Kasi yung mga pasilidad, dapat nagagamit ng mga batang Maynila ng libre dahil galing din naman sa buwis ng mga taga-Maynila. Alam mo, nagiging habit yung, alam mo excuse yan? Alam mo excuse yan? Sasabihin sa'yo ng empleyado ng city government na gustong, kilala mo si Eddie? Si Eddie sila. Eddie siya. Eddie siya. Si Patty. Pati sila. Pati sila. Yorme, sayang yung kuryente. Gagastos tayo. Kunwari, ganon. Kunwari, concern. Pero hindi totoo yun. Sa araw, hindi mo naman kailangan ng kuryente. Ibig sabihin, may bayad pa rin. So, dapat open pa sa lahat. Open sa lahat. Except nga, sabi ko sa iyo, mga, anong tawag natin, complex. Kasi wooden yun. Ngayon, pag ginamit ang taga-Maynila, libre. Pag ginamit ang taga-Maynila, pero corporation, corporate, dapat magbayad sila. Di ba? Yun. Basta walang yadba yan, ha? Kokonyatan natin yung maniningil na sa mga basketball court. Pati yung swimming pool, salamat kay Dr. Pio Morabe. Inaayos na nila Dale Evangelista, Director Dale Evangelista. Inaayos na. Nako, mga batang Maynila. Ready na naman tayo. Kulay green na po ulit. Ay, kulay blue na po ulit yung ating mga swimming pool. Hindi na green. Alam mo ba't naging green? Bakit po? Nalumot na. Wala rin 3 taon din hindi gumana. Nililinis na po ngayon. Iaalay sa inyo yan ni Director Pio Morabe at Director Dale Evangelista ng inyong lingkod at ng pamahalaang lungsod. Para mag-sports activities tayo sa what you call water sport. Dapat tiway din. Kasi marami tayong mga swimming facility, swimming pool. Ito nga po, Yorme, sabi ni Jeffrey Hamyas, Yorme, dapat linawin mo din na hindi lang basketball court yan. Multi-sports yan. For example, halimbawa lang, volleyball. Bigla sila naglagay ng, anong tawag dyan, yung, ano yung ping-pong, ano yung may parang... Badminton? Badminton. Pwede naman eh. It's a sports facility and multi-purpose. Bigla silang merong gatherings, events, di ba? Hindi katulad nung halimbawa, yung isang tennis court doon sa District 2. Tennis court yun, tennis court. Pinagawa nung congressman, pero hindi pinagamit sa, sa taong bayan. Ginamit sa kampanya, sinarado, isang buong kampanya. Kawawa naman yung mga taga roon. Kaya in-orderan ko na ipagamit nyo yan sa taong bayan. Hopefully. Pero bibisitahin ko. Hindi yan pag-aari ng congressman, pag-aari yan ng taong bayan, pag-aari yan ng lahat. Ngayon, tayo lang ang namamahala. Administrador. Alright mga kababayan, so napakinggan na po natin si Mayor Isko dito po sa short clip video na nakuha natin sa kanilang Facebook page. At kasama nga po dito si Madam Mocha Uson, no, na tinalakay po nila ang tungkol po dito sa mga covered court na may bayad. At alam naman po natin mga kababayan na lagana po talaga ang ganitong kalakaran sa lungsod ng Maynila, no? At maaaring sa ibang lugar ay ganito din po dahil nga sabi nga po ni Mayor Isko, dinadahilan daw yung paggamit ng kuryente, yung mga ilaw, mga ganyan ba. So ano lang daw to, parang ito yung ginagamit nilang dahilan pero sa totoo lang ay hindi tunay na pagmamalasakit kundi sa bulsa lang daw nila ito na pupunta. So dito naman sa usapin na to, mas ang nakakaalam talaga nito mga kababayan ay si Mayor Isko, no, dahil siya po yung may mga kaalaman sa mga bagay na yan at tayo naman ay sumusunod lang kung ano syempre yung patakaran ng barangay na nakakasakop doon sa covered court na paggagamitan po natin. So yung realization natin ngayon mga kababayan, no, bilang isang taxpayer dito sa lungsod ng Maynila, syempre nga naman, no, parang masakit naman din sa atin, no, na nagbabayad ng buwis dito sa lungsod ng Maynila na pati itong proyekto ng pamahalaang lungsod ng Maynila, which is itong mga covered court na pwede namang maging multipurpose, no, pwedeng dausan ng event basta lehitimong taga Maynila ka, lalo na syempre kung ikaw ay nasasakupan itong barangay na to, no. So dapat hindi na nila hinihingian ng
fee or bayad para magamit itong covered court, no, lalo na kung ang mga kabataan natin ay magbabasketball, badminton, volleyball or what. Kasi malaking bagay ito mga kababayan na mailibre na lang sana, no, para ang ating mga kabataan kaysa magbibisyo sila, no, mapunta sila sa mga barkadang hindi maganda para sa kanilang kinabukasan, matuto na lang sila at maging active sa mga ganitong sports, no, para maiwas dun sa masasamang gawain itong mga kabataan. Kasi bilang isang kabataan, wala namang ibang income yan mga kababayan, kundi umasa lamang yan sa mga magulang nila. Kasi majority na gumagamit talaga mga kababayan ng ating mga covered court is yung mga teenager, 'di ba? Usually yung mga tito-tito, pero majority talaga is mga kabataan na hilig ay magbasketball. So kung lagi na lang may bayad at mapapagastos sila, talagang iisipin na lang nila na i-divert na lang yung kanilang isip dun sa mga bagay na talagang sila ang magbebenepisyo, no. Yan, maaari silang ma-involve sa mga hindi magagandang gawain. Kaya mas maganda talaga, no, para sa akin na malibre itong pagpapagamit nitong mga covered court, kasi nga syempre bilang isang taxpayer kailangan magamit din natin, no, mapakinabangan din natin yung serbisyo ng pamahalaang lungsod ng Maynila. So dito sa ginagawa mga kababayan ni Mayor Isko ay makikita talaga natin yung pagmamalasakit niya, no, sa ating mamamayan niya na pinangangalagaan, at binibigay niya talaga yung dapat na para sa atin at dapat nating mapakinabangan. Bibihira lang sa isang alkalde ng isang lungsod ang ganito, na mararamdaman mo talaga na ang puso niya talaga ay para po talaga sa kanyang mamamayan. At sa pamamagitan nito, sa iba, maaaring ito ay simple lamang, pero para sa akin, nakikita ko talaga na abot niya hanggang sa pinakamababa, no? Kasi ang nagbebenepisyo talaga nito mga kababayan at magbebenepisyo nito ay ang ating mga kabataan, no? Na sana na ay hangad natin na makaiwas po sila sa mga gawaing hindi magaganda at ma-expose sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, no, at sila ay mahikayat na iano na lang yung kanilang sarili, no, ituon sa mga ganitong sports kagaya ng basketball, volleyball, tennis o kung ano man, na pwede nilang gamitin ng libre, may access sila na libre na anytime ay pwede nilang magamit. Okay, so hanggang dito na lang muna mga kababayan ang ating reaction video patungkol nga po dito sa naging live ni Mayor Isko, at ito ay magandang balita dahil once and for all na-address na po ni Mayor Isko na lahat po ng covered court, multipurpose po yan, pwedeng gamitin yan ng lehitimong Batang Maynila, at may bayad para doon sa mga corporate na sinasabi po ni Mayor Isko. Siguro very minimal lang para din ito sa mga maintenance kumbaga ng ating pagpapanatili ng pagpapaganda at pagsasaayos ng ating mga covered court. So muli maraming salamat mga kababayan, and please comment down below kung ano yung mga opinion nyo at suggestion dito sa inyong napanood na live ni Mayor Isko. Muli maraming salamat po at God bless po sa inyo.